Uy, may project pala tayo. O nga pala, bukas na yung pasahan. May naisip na ba kayo? Wala pa nga eh. Ay, mag-search na lang kaya tayo. Sige. Handa ka na bang sumabak sa isang makulay na paglalakbay patungo sa isa sa mga pinakakahanga-hangang kultura ng isang tribo na matatagpuan sa Pilipinas? Sa araw na ito, samahan niyo kami sa pagdiskubre ng mga yaman, kultura at tradisyon ng mga Maranao. Kung gusto niyong malaman ang mga kwento sa likod ng mga makukulay na kuhir, magagarang torogan, tunog ng kulintang, at ang ilan sa mga ritual na kanilang isinasagawa, manood at matuto kasama namin. Tara na, simulan na natin ang paglalakbay patungo sa puso ng Lanao del Sur. Sa bawat kultura ay may isang uri ng sining na nagiging simbolo sa kanilang pagkakakilanlan. Kilalanin natin ng Oki, isang uri ng sining na nagtataglay ng kaluluwa ng kanilang kasaysayan at kultura. Isa sa pinakakilala at pinagmamalaki ng mga Maranao ay ang kanilang Oki art. Ang Oki ay isang tradisyonal na sining na makikita sa mga wood carvings, textiles, at metalworks. Ang Oki ay isang visual na representasyon ng pagkakakilanlan ng mga Maranao. Ito ay mahalagang bahagi ng kanilang kultura na nagpapakita ng kanilang pagiging artistiko at pagiging bahagi ng isang matandang tradisyon. Ang intricate patterns at designs na nagsasalamin ng kanilang kasaysayan at nagpapahalaga ng kanilang mga ninuno. Pumasok tayo sa mundo ng turugan, ang isang tradisyonal na tahanan ng mga Maranao na naglalaman ng kanilang mayamang sining at arkitektura. Ang turugan ay isang tradisyonal na bahay ng mga Maranao, nakilala sa kanyang natatanging arkitektura. Ito ay isang malaking bahay na may mataas na bubong at nagtatampok ng mga orchid designs. Ang turugan ay isang napakahalagang bahagi ng kultura na sumisimbolo ng kanilang yaman, kapangyarihan at pagkakakilanlan. Ito rin ang pinaka-prestigyosong uri ng tirahan sa kanilang lipunan. Ang turugan ay hindi basta-basta bahay lang. Ito ay isang simbolo ng kanilang kapangyarihan, yaman at prestigyo ng isang tao. Ang pagkakaroon ng turugan ay nagpapakita ng isang mataas na katayuan sa lipunan at ang kakayahan ng isang pamilya na suportahan ang komunidad. Alam nyo ba na may iba't ibang uri ng ritual ang mga Maranao? Ang ilan sa mga ito ay ang una, ang ritual ng kasal. Ang ritual ng kasal para sa mga Maranao ay isang detalyadong proseso na nagpapakita ng malalim na pagpapahalaga sa kanilang pamilya, pamayanan at relihiyon. Ang ritual ng kasal ay may iba't ibang yugto. Kabilang sa mga ito ay ang pamamanhikan, ang pagbibigay ng mar o dowry, at ang mismong seremonya ng kasal na tinatawag na nika. Ang mga ito ay kadalasang sinasamahan ng dasal, handaan at sayawan, na tulad ng singkil. Pangalawa, tulo o ritual ng pagpapagaling. Ang tulo ay isang ritual ng pagpapagaling na isinasagawa upang humingi ng tulong mula sa Espiritu o sa Diyos para sa kalusugan at kaligtasan ng isang tao o komunidad. Ang ritual na ito ay isinasagawa ng isang babaylan o isang tradisyonal na manggagamot. Nagdarasal sila, nagsusunog ng insenso at gumagamit ng mga nalamang gamot upang magbigay lunas sa may mga sakit o upang itaboy ang masasamang espiritu. Ngayon naman ay pumasok tayo sa mundo ng musika at alamin ang isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura, ang kulintang. Ang kulintang ay isang set ng brass gongs. Ito ay isang mahalagang bahagi ng musika ng Maranao. Ito ay sumasalamin sa kanilang kasaysayan, tradisyon at pagkakakilanlan. Ang kulintang ay isa sa mga pangunahing simbolo ng pagkakakilanlan ng mga Maranao. Ang tunog at musika nito ay agad na nauugnay sa kanilang kultura at tradisyon. Ang instrumento na ito ay hindi lamang nagbibigay ng musika, pati na rin ng kahulugan ng kanilang mga ritual, selebrasyon at pang-araw-araw na buhay.
Ang tunog ng kulintang ay paniniwalang nagdadala ng magandang kapalaran, kapayapaan, at proteksyon mula sa masasamang espiritu. Sa ating paglalakbay sa kultura ng mga Maranao, nakita natin ang kanilang natatanging sining, narinig ang musika ng kanilang kaluluwa, at nasilayan natin ang yaman ng kanilang tradisyon. Ang mga Maranao ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pilak at ginto, kundi sa ating kasaysayan at ang pagmamahal sa ating sariling kultura. Sana ay nadala namin kayo sa isang paglalakbay na puno ng kaalaman at inspirasyon. Hanggang sa susunod, patuloy nating pahalagahan at ipagmalaki ang ating kultura. Dahil sa bawat hibla nito, naroon ang ating pagkakakilanlan. Maraming salamat.